Yo 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 guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules at ayun na nga mga idol, no? Gravities ang nangyari, no? So syempre, alam nyo na. Umpisa pa lang pagising nyo, damang-dama nyo na ang boses ng inyong portfolio. Ayan. خلاص 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 Ehe. كله شوف Sino kaya talaga yung gumising na pagdating sa portfolio ko yun? خلاص 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 So ayan, check natin. Punta muna tayo sa ating chart na. So ito, grabe. Alam niyo sa XRP to kinuha talaga yung ano ko dito, mga lodi. Itong candle na yan, 1 minute candle na yan. Diyan ako kinuha, mga idol, no? Tingnan niyo yung history ko niyan. Andiyan yung oh. Ay, hindi. Ito palang isa. Oh, ayan, oh. Grabe, hindi pa ako tinamaan dito. Dito pa ako tinamaan. How come? Ngayon. Tapos, nag-position tayo dito ngayon. Bagong position. No? So, dito, meron na tayong lock profit. No? Hindi na natin gagawin yung ginawa natin yung nakaraan. Tapos na yung ating playful trading. Seryoso na tayo ngayon, mga idol. No? So, meron tayong position so far, profit tayo ng 37 USD and naka-lock profit tayo ng 15 kasi ayun yung 50% nito, mga idol, no? Halos, no? Ay, ba't ako dyan tumingin? Dito pala, sorry. Dito. Ayan, no? So, nilampas ko lang ng konti, binaba ko lang ng konti, mga lods, no? Pero pwede ko na nga itong ilagay dito sige, dito na lang. O yan, para meron na tayong positive 27 USDT. Ayan positive na yan, mga load. 28 mo na, boy. Hindi, 27 lang, hindi kaya 28 ayan So, game na tayo. Gagalingan na natin ngayon, mga lodi, no? So, kung tamaan yan, panalo tayo ng 27 USDT, which is nasa mo na. Basta yon 27, no? At pag tinamaan yan, abang na ulit tayo ng natin, ng position natin, mga lods, no? Pero joke lang dito. Doon tayo sa hap. Kasi yung gugulo Gugulo na naman Sa kalahati lang tayo, mawala yung natin. 50%. Okay. So dito. Dito banda, ayan. Diyan lang, pwede na yan. 15 lang, 15 mga idol. Kasi baka maglaro yan dito ng ganun-ganun no? So, okay. BTC bumaba ng nasa 88, mga lods, no? Grabe, 88K. 89 siya ngayon, pero nag-88 yan, mga idol, no? Ganoon siya, bumaba kaninang madaling araw. So, ngayon, check natin kung bakit, anong nangyari. Alam nyo ba kagabi, mga lodi, alam ko kagabi to talaga. By today, ayan yung sinabi ni Jim Cramer, mga lods. Totoo to, mga lods. Sinabi niya to, sabi niya, if Kevin has, if Scott Bessent has its way, by today. Ayun yung sinabi niya. So, pagkasabi niya ng by today, ayun na nga, mga idol, no? Bumagsak na ang market. Ayan, saan yun? Ayan, mga lods, bagsak. History has been made. Jim Cramer finally made an accurate prediction. Grabe, 88K bagsak mga lodi crypto market cap today. Ang laki ng binawas, mga idol Alam nyo ba na halos 1 billion liquidated in crypto in one day. 1 billion dollars, mga lodi. Grabe, no? Sa 58% Bitcoin, 6% Ethereum, hindi, 11% pala. 59% pala to.
Grabe, no? Ang laking pera nang nauubos sa crypto, no? Mga lods, no? Araw-araw, ganun-ganun lang, mga idol, no? Grabe yan, mga lods, no? Seto naman, Bitcoin plunged to 88K, officially turning negative for 2026 with over 200 billion wiped out from market cap in just days. This comes amid reports of record Bitcoin ETF outflows, no? Mga outflows na ng ETF, whales offloading positions, GameStop dumping Bitcoin, key crypto legislation facing growing hurdles, and investors rotating into gold and silver amid rally, no? Kumbaga, mas gusto nila yung ngayon gold and silver, mga idol, which is nag-all time high ngayon yung gold ulit, no? Tsaka yung silver, grabe. Grabe ay magpaawat kasama yung AXS, mga lods, no? Muna tayo dito. Kaya ang fear natin ngayon, alam ko nag-neutral na tayo, nag-48 na tayo, mga idol eh. 'Di ba? Ngayon balik tayo sa 24, which is fear. No, naka-fear tayo ngayon sa presyong 89,000. No, ayan mga lods, no. So mababa ngayon, maraming ngayon, maraming blood on the street, mga lods, no. Maraming fear, maraming negative na vibes ngayon pagdating sa crypto kasi bagsak, no. Ang magagandang vibes ngayon sa gold, sa silver, ganyan-ganyan. Pero alam niyo naman kung ano yung ating tawag dito, kasabihan, no? Pag merong blood on the street, 'di ba? Doon ka maging greedy, mga idol. If fear, no? If everybody is on fear, be greedy. If everybody is greedy, ganun. Ayun, ano na sinasabi ko ngayong umaga. Oh, grabe kasi. Ang lupit dumagsak mga idol Pero para sa akin, maano to siguro, ganun, siguro sa mga may pang trade, no? Medyo ano to, challenging, mga idol, no? O interesting. Ako medyo natutuwa ako mga idol kasi para tayong nasa bottom, mga lods, no? Hindi natin alam kung saan sabi nga lang, hindi natin masitsempohan yung bottom. Pero once na, no, kumbaga parang nasa parang range na tayo ng bottom, tas naka-position ka doon, ang ganda ng position mo doon. So etong pakiramdam ko lang naman to, pwedeng mali ako, mga idol, no? Pwedeng mali tayo na pakiramdam ko nandito na tayo sa bottom. Ayun, natatamaan na yung ating lock profit no. Pag tinamaan yan, another position tayo dyan, mga idol, no? Grabe. Balik na siguro sa 88 yung 88 yung Bitcoin. Bang, sabi sa inyo tingnan nga natin. Ang bilis lang, mga idol, hindi naka 1 minute tayo. So, grabe ngayon, no? Grabe. Medyo nakakatakot ngayon, mga idol. Usually, ang advice ng pagkagalinto, huwag na muna kayo mag-trade, mga lods, no? Hayaan nyo na muna. Hintayin nyo munang kumalma yung market. Ngayon, medyo mainit yung market mga idol. Pag wala kayong strategy, baka matalo kayo talaga ngayon, mga lods, no? So, easy lang, mga lods, no? Pag may narinig kayong ching, sabihin, nag-profit na tayo dun, Hintayin na lang natin, mga lodi. Tuloy natin ang ating balita. Isa pa to, mga idol. Alam nyo ba, sa Paradex, mga idol, nag-zero yung Bitcoin? Bitcoin has flash crash to zero on Paradex, a decentralized crypto exchange. Sa isang crypto exchange, mga lodi, nag-flash crash yung Bitcoin at naging zero. At ang makulit niyan, lahat ng nakaposition dyan sa pool, lahat talo. Kahit na sabihin mo na 1% lang yung leverage mo, lubos ka dyan. The exchange claims it's due to a database migration glitch during maintenance. Nagkaroon ng glitch sa maintenance, pero yung mga tinamaang position dyan, talo talaga yan. The crash triggered mass liquidations of leverage long position on a platform. Lahat talaga yan, lakalong. Ubus. Kahit na sobrang lalim pa ng position mo, kahit na nung nagsimula pa lang yung Bitcoin, doon ka pa lang nag-position. Ubus ka dyan, no? Kaya ngayon, a platform outrage, nag-aalit yung mga tao talaga dyan, mga idol.
Paano mangyayari yun? And force a chain rollback to fix the issue. So, ayun na, ayusin daw nila. No, ang tanong, mababalik pa ba yung position nila? 'Di ba? Paano kung ang position mo talagang nasa kunyari $35,000, tangan lalim na nun, parang hindi na babalik yung Bitcoin dun eh. O, 'di ba? O kaya nasa ano ka, 5,000 pa lang yung Bitcoin, o kaya nasa ano pa lang, $10 pa lang yung Bitcoin, may position ka na. Kaya lang sinapul ka dito, mga lodi. Oh my goodness. No? Oh, tama to. What chain rollback? Ano kaya? I wondered. True. So look this up. Paradex, a decentralized exchange build and maybe change sa tingnan na lang natin. Mamaya, sige na nga. Ano ba yung ano? Chain rollback. What is chain rollback? Lagyan natin. Grabe yun, no? Ay, ang lalim na ng position mo na naging zero si Bitcoin na. GG ka talaga rin. Also called blockchain rollback, chain reorganization or simply reorg. Refers to a situation in a blockchain where part of the chain's history is effectively undone or replaced. In most blockchains, nodes follow the longest chain rule, a similar consensus rule, the valid chain with the most accumulated proof of work, or the chain, ano yung sabihin nun? A rollback happens when a different, usual longer, or heavier competing chain emerge. Nodes switch to this new chain. Blocks from the previous chain are discarded, replaced. This was already confirmed transaction. Two main contexts where people talk about chain rollbacks. Ang tanong dun, mababalik pa ba? Ang akala ko si rollbacks, mababalik yung position niya eh. Di ba? In short, chain rollback equals blockchain hitting undo. Okay. Parang undo. No? Di ba may mga ganun? Or something of its own history. Either naturally or for few blocks or dramatically after attacks, hacks. And it's one of the most debated trade-offs in blockchain design. Nako, mahirap yun. No? Hindi natin alam kung ma-undo nila yan. No? Parang Control-C. Control-C. Balik lahat ng position. Kung mangyayari yun, wala na, tinamaan yun. Ching, gumanon yun, kumbaga. Nag-ching na yun. Nag-ching. Nagkaroon na ng ano yun eh. Na-record na yun eh. Paano mo babalik ngayon yun, di ba? Grabe yun, nag-zero. Ayun, talagang sinimut muna lahat, no? Ayun yung dapat mangyari para talagang ano, pare-parehas, no? Mag-zero muna, bago saka lumipad. Bibigyan ka ng chance, no? Pag nag-zero yung ano, halimbawa, biglang bumaba ng zero yung Bitcoin. Tapos nag-stay siya ng zero ng mga 6 months. Sa tingin niya meron pa kaya magkakaroon ng ano doon, ng interest doon. Mga loans, no? Kumbaga nag-stay siya ng zero, tapos biglang after ng 6 months, eksaktong 6 months, no, nung nag-zero siya, saka siya bumalik ng 100,000. Bang! Nangina, sarap. Kaya lang, yung mga hindi nagtiwala, yung mga wala na, umalis na, iwan, no? Grabe yung pag nangyari. Grabe. Alam nyo, ang init ng crypto natin, talagang puro bagsakan lahat, mga idol. Bumalik pa tuloy yung ating camel. Punta muna tayo sa mas mainit, mga lodi, ang ating geopolitical issue. Mga idol, no? Si French President Macron na may black eye sa mata kaya naka-shades. We need more direct Chinese investment in Europe, especially in vital sectors. Yung Europe to mga lodi ibig sabihin nanghihingi na sila ng tulong sa China. Ayun yung sabi dito ni Baron eh. Oh, ayan ang sabi niya. Hindi to si Baron parang page lang nagawa kay Baron. French President Emmanuel Macron is openly begging China to invest more in Europe. China is welcome, sabi dito ni Macron, no? What we need is more Chinese direct investment in Europe. Sabi ngayon, absolutely pathetic, sabi mga idol. Instead of rebuilding European industry, securing supply chains, and standing on their own feet, they're doubling down on dependence on China. This is why Europe is weak. And this is why Donald Trump is strong. Sabi niya mga lods, no? America first means independence, leverage, and power. Europe chooses submission and then wonders why no one takes them seriously. Stop relying on China. Oh, nako.
Ngayon kasi si Macron tsaka si Trump, medyo talaga meron silang alitan, di ba? Ayaw nga ni Macron na makita si Trump sa WEF eh. Ayan, sa World Economic Forum, sabi niya, I don't want to see Mr. Donald Trump, no? Sabi niya gano'n. Kasi pinost yung chat niya eh, di ba? I-screenshot yung chat niya, tapos pinost eh. Mga idol eh, so grabe. Ito naman, si Yung Hoon Kim, ito mga lodi Sabi niya nung nakaraan, binasa ko to, di ba? Bull run started next 11 hours. Ano nangyari mga idol? Di ba? Monday is about to be insane. Anong araw na ngayon? Huwebes na ngayon mga lodi. Ang taas ng IQ nito, 276. Tapos biglang sinabi niya, pagkatapos niyan sabihin na bull run, biglang bottom, confirmed. We move up na raw, January 20. Ngayon, biglang bumaba ulit ng 88. Ngayon, sabi niya bigla, something huge is coming. Tingnan nga natin yung comment dito. Wala masyado. Yun, di ba? So, hindi masyado maniniwala sa mga mga influencer Imagine sabi niya magubulan, bumagsak, tas ngayon something big is coming. Di ba? Nako, ganun tayo dyan mga idol. Eto, ang ganda kasi ng sinabi dito ni Monica Long. So, tinranslate natin sa Tagalog, mga lods, no? Para mas maintindihan natin. Okay? Basahin natin to. Si Monica Long, presidente ng Ripple, nag-post ng thread sa X tungkol sa kanyang malaking pag-asa para sa taong 2026 sa mundo ng cryptocurrency. Tinawag niya itong production era ng crypto, meaning tapos na raw ang panahon ng puro eksperimento at pilot project, mga idol, no? Mga nakaraan, para nag-experiment pa sila. Sa 2026, magsisimula na raw ang talagang talagang gamitin ng malakihan ng malalaking institusyon, no? Kumbaga gagamitin na ng seseryosohin ng gamitin ng mga malalaking institusyon tulad ng mga banks, company at etc. ang blockchain at crypto sa totoong negosyo. So ngayon na yung start mga idol, no? Tapos na yung experiment time. Ngayon na, no? Ayun yung sinabi niya diyan. Ano raw ang mangyayari sa 2026 base sa kanyang prediction? Sabi dito, ayan yan yung mga post niya. Stablecoin, lalong dadami at gagamitin sa totoong pagbabayad, lalo na sa business to business, no? Halimbawa, may datos na nagpapakita na umabot na sa 76 billion kada taon ang volume ng stablecoin sa business to business noong 2025 pa lang. Ano pa? Tokenized asset. Maraming real world asset tulad ng bonds, real estate, stocks, etc. ang ilalagay sa blockchain o kumbaga ito yung tokenization. Ginagawa ito para mas mabilis, mura at transparent ang pamamahala. Crypto ETF, no? Live na ngayon. Patuloy na dadami ang mga ETF o exchange traded funds na may kinalaman sa crypto. Kaya mas madali nang mamuhunan ang malalaking pension funds of institutions, no? At institutions. Ano pa? Custody solutions. Lalakas ang secure o pag-iingat ng digital asset para sa malalaking kumpanya at bangko. Institutional holdings. Hinulaan niyang lalagpas sa 1 trillion o 1 trilyong dolyar ang halaga ng digital asset na hawak ng malalaking institusyon. AI plus blockchain. Magiging malakas din daw ang pagsasama ng artificial intelligence at blockchain, lalo na sa automated na financial service. Halimbawa, smart contracts na may AI decision making. No? Kumbaga hindi mawawala yung AI mga idol. Talagang gagamitin nila yan. Kaya nga advanced technology na talaga tayo maski sa financial system mahalagang punto na napansin ng iba, hindi niya binanggit ang direkta ang XRP. Hindi niya talaga binanggit diyan kahit na siya yung presidente ng Ripple. Sa kanyang prediction, marami nagtatanong dito sa comment,
mas binigyan diin niya ang buong ecosystem ng crypto at blockchain, hindi lang ang produkto ng Ripple, which is good yun, di ba? Hindi siya bias, parang ganun. Sa madaling salita, sabi ni Monica Long, 2026 na raw ang taon kung saan magiging pangkaraniwan at totoong ginagamit na ng malaking pera at kumpanya ang crypto sa blockchain. Hindi na puro usapan o testing, parang paglipat mula sa beta version patungo sa live production version ng internet ng pera, no? So ayan mga lodi, etong 2026 is talagang live na, magla-live na, no? Iyon yung pinaka-solid na ron na sinabi ni Monica Long. Tapos na yung practice, start na tayo ngayong 2026, di ba? So goods yun mga idol, no? 2026 going to be huge. O ayan, sabi dito mga lods, no? So ayan mga lodi ayun yung natin ngayon. Pero gusto ko lang isa pa na last news natin, pero medyo labas na to sa crypto, sa na to, sa AI, no? Kumbaga, meron kasing balita ngayon na nagte-trend mga lods, no? Sabi dito mga idol, kasi may ChatGPT ako di ba? ChatGPT has now been linked to 9 deaths tied to its use, no? Kumbaga sa paggamit mismo ng ChatGPT, nagkakaroon daw ng na-link na siya sa siyam na pagkasawi. And in 5 cases, its interactions are alleged to have led to death by suicide, including teens and adults. Ayan mga lods Siyam. Mga lods, meron din ganyan. Seaside mga lods, no? Z by Z-side, sabi. Including teens and adults. Naku, bakit kaya, no? Ang tanong, ba't nagkakaroon ng ganun? Kaya sabi dito ni Elon Musk, don't let your loved ones use ChatGPT. Siyempre, kalaban nila yun, mga lods, Ang po-promote niya, siyempre, si Grok. Pero sa akin lang, mga lods, siguro depende sa paggamit yan, no? Kung gagamitin mo siya for knowledge, information, solving problems ng mga kailangan mong matapos, goods yun. Pero kung haluan, ewan ko lang kung depende rin kasi kung haluan mo siya ng feelings, no, parang pagka kinausap mo yung AI ng ganun o si ChatGPT ng ganun, parang merong kulang na sa pagkatao mo mga idol. Ganun tingin ko Kasi kung ituturing mo na parang feeling mo, parang nawala na sa isip mo na AI siya, yung kausap mo, parang alam niyo yung mga nagpapasal sa AI, 'di ba? Parang sa tingin ko may problema na yung mga ganun, mga lods Yung AI gagamitin mo lang siya kung para saan talaga siya, 'di ba? Kung gamitin mo na parang yan, information, 'di ba? Kumbaga, pero yung ano ka sa kanya, walang feelings yan mga lods Kaya parang ang awkward kung sharean mo siya ng feelings mo. Ganun lang sa akin. Mga idol, no? Pwede ka magtanong, no? Yung sagot, information yung binibigay niya Hindi na wala namang feelings dun sa sagot niya. Kumbaga, ginawa siya para doon, mga lodi. Siguro nakakalimutan ng mga tao yun dahil sa sobrang parang komportable na sila sa AI o sa ChatGPT, di ba? Iwasan niyo yung mga ganun, mga lodi. Maging matibay kayo, huwag kayong mahina. Papagalitan ka ni Taguro. Dito yung mga post ni Taguro sa Facebook. Huwag kayong maging mahina, mga idol, no? Isipin nyo na marami nagmamahal sa inyo. Ganun lang yun, mga lods, no? Lakasan nyo lang ang loob nyo. Pag wala kayong makausap, makipag-usap kayo sa mga batang 90s. Ayan, may kilala kayong batang 90s? Usapin nyo yun. Malamang magagaan yung loob nyo. Ganun lang yun, mga idol. Natitibay yung mga batang 90s, mga lodi, no? Kasi naranasan nila lahat, no? Yung old school tsaka new technology, alam nila yan. Tsaka basta matibay yung batch na yun, mga lods, no? Kaya mas maganda kumausap ko yun. Pag naging presidente natin, batang 90s, medyo baka gumanda yung Pilipinas, mga idol. last resort. Ayan. So ayun yung news natin ngayong umaga, mga idol, no? Medyo bad day tayo ngayon. Naku, muntik na tamaan Oh. Ang kulit nun
No. Hintik na. Bad day tayo ngayon. Kung magte-trade kayo, mas maganda, huwag na kayo mag-trade. Pero kung magte-trade kayo, maging maingat kayo, mga idol, no? Kasi kung ako, tumitiyempo lang tayo sa bottom. Ganun-ganun lang, no? Kasi kumbaga, syempre, nandito tayo ngayon sa downtrend eh. Gusto ko lang makasama sa recovery. No, pag naka-recover na yung market, gusto ko naka-position ako sa ilalim. Parang ganun lang yung inaabangan ko dito. No, pero syempre kayo, wag na. Mas maganda naka-spot na lang kayo pag naka-recover, di yung bodega nyo is magpa-profit. Ganun lang yun, mga idol. Hindi ko talaga sinasuggest na mag-trade. Dahil ano to, parang sugal to, mga lodi. No, so nakikita nyo, nagkaka-profit tayo pero hindi nyo alam, marami rin akong talo. Madami talaga, mga idol, no? Pero ganun talaga, ano natin to lakad natin to Ayun, no? Pero ngayon, gagalingan ko na, mga lods, no? Ayoko na magpatalo. So, once na nagpa-profit tayo, maglalagay na tayo ng lock. And maglalagay na tayo ng stop loss, no? Ayun na, seryoso na tayo ngayon. Nakadiin na tayo, kumbaga. Kumbaga sa basketball, nakadiin. Ano lang tayo, panalo tabla. Na, kumbaga sa mga dahi nagbabasketball, panalo tabla lang tayo, mga idol, no? Hindi, istapa. Istapahin natin para hindi tayo matalo. So, ayan. Kita-kits tayo, mga idol, mamayang gabi, ha. Sana enjoy nyo yung maiksing video natin ngayong umaga. Palike ng ating video. Alam nyo, mga loads, mas maganda i-click nyo yung ating bell, no? Notification bell. At syempre, like nyo yung video kasi laki ng tulong ng like, mga idol. Para nyo nang sinishare yung video natin pag nila-like nyo yung ating video. So, ayun lang. Request lang ni Jeblo, mga lods. Sana i-like nyo yung video natin. So, kita-kits tayo mamayang gabi. Basta tayo comment. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Magandang araw sa inyong lahat. At what's up, mga lodi.